Mismo na rin ba ang Ilocano dishes? Kung Ilocano ka pero nasa Cavite ka, maituturo ako sa'yo. Nabalitaan mo na ba itong kainan sa Imus na nagserve ng mga authentic Ilocano dish tulad nitong pulpog, dinakdakan, sisling kiniing sisig, pinapaitan, at pinikpikang manok. Meron din sila ditong bagnit kare-kare at fried chicken na naka-unli gravy na. Panalods yan. Nabalitaan mo na ba? Kung hindi pa, ay tara! Banatan na natin yan. Let's go! Ako si Benjan, may-ari ng Sarios. Kaibigan, punta po kayo dito sa 184 Pag-asa 3, Imus, Cavite. Malapit lang kami sa Centennial Road, dito sa exit ng Cavitex. Ito yung pulpog, inihaw siya na liempo. May sibuyas, onion leeks, saka sile, tapos may suka siya. Ito yung matatagpuan sa Baguio Benguet area. Pulpog ang tawag nito. Kiniing sisig. Yung kiniing means smoke meat siya. Na ginawa naming sisig para at least matanggap dito sa Cavite. Pero ang original nito, yung kiniing, ginagawang with soup doon sa Cordillera. Bagnat kare-kare, ito yung isang bestseller din namin. Lang siya, kare-kare pero ilalaban namin sa pasarapan. Tapos siya, pinaputok din namin siya. Ito yung next, ito yung version ng sisig ng Ilocano, which is dinakdakan. Authentic beef pinapaitan. Pus talaga tawag namin dyan. Yung authentic talaga na pinapaitan siya. Hindi siya updo. Pus tawag namin. Ito yung version ng Cordillera na tinola. Ito yung pinikpikan, meaning pinapalo muna yung takpak sa kaleeg, tapos susunugin namin siya. Same version lang siya ng tinola. Ang pagkakaiba lang, mas para sa akin, mas na-enhance yung flavor ng pinikpikan. Pagkasama nyo yung mga anak ninyo, ito yung kiddie meal namin na quarter chicken, tapos unli gravy na po siya. Tapos ito po yung isang drinks namin na bestseller din. Fresh cucumber po siya. Hindi siya powdered. Ngayong araw nga nandito tayo sa Sarios Ilocano Food, Cavite Restaurant na matatagpuan sa number 184 Pag-asa 3, Imus, Cavite. Pag galing kayo ng Tansa at nakita nyo tong Jollibee Kawit na may katapat na 7-Eleven, kana na kayo dyan. Dire-diretso na lang yan at bubungad na sila sa inyo. Katapat lang sila ng Routers Condi School. Kung hindi mo pa rin makita, i-waste mo na lang, wasteable naman sila. Nag-o-open pala sila dito ng 10 a.m. to 8 p.m. Monday to Thursday at 10 a.m. to 9 p.m. Friday to Sunday. Napasugod na nga kami dito dahil may nabalitaan kami nagsasarapang mga Ilocano dish dito. Tulad nitong isa sa mga pinaka nagustuhan ko dito na pulpog. Panalo yan. Sa halagang 190 pesos ay good for 2 to 3 person na yan. Meron din sila ditong pinikpikang manok na sa halagang 200 pesos ay solve ka na. Dinakdakan 170 pesos. Sisling kiniing sisig 199 pesos. Pinapaitan 170 pesos. Meron din silang bagnet kare-kare 230 pesos. At fried chicken 145 pesos. Unli gravy na yan. At madami pa kayong pwedeng pagpilian dito mga lods. Available din pala sila sa Grab at sa Food Panda. Napakasulit dito dahil lahat yan ay good for 2 to 3 person na. Napakaganda din ng design ng resto nila na kung iisipin ay parang normal na bahay lang pag nasa labas ka. Pero pagpasok mo ay malawak at maaliwalas dito kasi mapuno. Kahit tanghaling tapat ay hindi mo mararamdaman ang init ng panahon. At habang naghihintay ka ng order mo, pwede ka munang matulog dito sa ilalim ng puno tulad ng mga kuyakoy boys. Meron din silang mga alagang ibon dito na pwede mong pag-aliwan. At kung trip mo naman ay camping style na food trip, pwede ka na din sumiksik dito. At kung makita mo tong mga mangga na to, kahit naglalaway ka, wag na wag mong pipitasin. At kung gusto mo magbawas after kumain, malinis din ang CR nila dito. Kaya goods na goods yan. Pagdating sa parking, napakalawak ng parking space nila dito. Kaya kung may dala kang sasakyan, di ka problema sa paparkingan mo. Hindi na nga namin pinatagal, kaya nag-order na kami ng mga pangmalakasang pagkain nila dito. At syempre, tulad ng lagi nating ginagawa, manonood na rin muna tayo kung paano nga ba nila ginagawa yung mga pagkain sinaserve nila dito. Hands-on talaga si Sir Benji kasi sila ni Mrs. niya ang halos gumagawa ng lahat dito. At sa kitchen nila, ay masasabi kong malinis. Kaya panalods yan. At ilang sandali lang, dumating na din ang mga order namin. Kaya bago pa maubos ang kwento ko, tara, kain muna tayo. At yung mga kabangers, dito tayo ngayon sa Sario, Ilocano dish dito sa Imus, Cavite. Napakita naman kanina lahat, tarabanatan na natin to. 145 pesos, only gravy. Uy, grabe, solid. Tingnan natin wala mo ng gravy. Sarap ng gravy.
Yung ano, yung chicken niya, medyo matabang-tabang siya ng konti. Pero pag sinawsaw mo na dito, grabe, sarap. Tingnan natin tong papaitan. Pwede ka mag-request dito ng kung gusto mong sobrang pait, kung ayaw mo naman ng mapait, sabihin mo lang sa kanila, papaitan. Dinakdakan. Yung ating kalamansi. Tordo, authentic. Pulpog. Uy, walang kanin. Malalasahan mo yung parang sukang Ilocos. Ganun yung lasa na medyo maanghang-anghang. Sarap. Last natin, crispy kare-kare. Ito yung parang pinaputok natin. Talong, tsaka sitaw, tsaka konting bagoong. Panalo. Sarap ng sauce niya. Creamy. Imbistahin niya dito sa Sarios. Napakaswal dito mga lads. Paano ubusin na natin ito? Kaya naman natin tong pulpog. Sisig. Yung karne niya, kakaiba. Smoke siya, hindi siya yung piniprito or iniihaw. Kumbaga pinapausukan lang siya. Kaya lasang-lasa mo yung aroma. Fresh cucumber juice. Panalods. Siyempre, titikman natin ito kanilang pinagmamalaki. Pilikpikan o yung tinurture na manok. Oo, basta Hindi siya nalalay sa sinola. Lasang sinola niya. Napakasulit dito mga lods dahil presyong abot kaya at siguradong panalo ang lasa. Kaya kung naghahanap ka ng authentic Ilocano dish dito sa Imus, bisitahin mo na ang Sarios. Solid yan lods. O paano? Hanggang susunod nating food trip. Paalam!